Isang umaga, biglang sumiklab ang tensyon sa Europa. Mga fighter jet sa ere, mga barkong pandigma sa dagat, mga hukbo, sabay-sabay na naghahanda at kumikilos. Sa isang panig, ang Russia, may milyon-milyong sundalo, libu-libong tangke, at pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo. Sa kabilang panig, ang Europe, hindi isang bansa, kundi maraming hukbo na pinagsama. May mas maraming eroplano, mas maraming barko, at mas malaking ekonomiya. Kung sakaling humantong sa direktang banggaan, sino ang mananaig? Mas malaki ba ang Russia o mas malakas ang pinagsamang Europe? Sa mga nakaraang linggo, paulit-ulit na lumalabas sa balita ang pahayag ni Vladimir Putin na handa raw ang Russia sa anumang posibleng komprontasyon sa Europe. Para sa ilan, malinaw itong banta. Para sa iba, isa lamang itong retorika. Pero para maintindihan kung may laman ba ang pahayag na ito, kailangan nating tanggalin ang emosyon at ideolohiya at tumingin mismo sa datos, kakayahan at konteksto. Unahin natin ang pinakamahalagang katotohanan. Ang Russia ay nasa aktibong digmaan pa rin. Mahigit 3 taon na ang labanan nito laban sa Ukraine. Hindi ito maliit o peripheral na giyera. Ito ay isang malawak, mataas ang casualty rate at resource-intensive na digmaan na kumakain ng tauhan, bala, kagamitan at pondo araw-araw. Ibig sabihin, anumang pag-uusap tungkol sa kakayahan ng Russia laban sa Europe ay kailangang magsimula sa tanong, gaano pa kabuo ang lakas ng Russia ngayon? Sa papel, malakas pa rin ang Russia. Mayroon itong humigit kumulang 1 milyong aktibong sundalo at milyon-milyong reservists. May libo-libong tangke, armored vehicles, artillery systems, at isa sa pinakamalalaking air forces sa mundo na tinatayang may 4,800 military aircraft. Bukod pa rito, hawak nito ang pinakamalaking nuclear arsenal sa planeta, mas marami kaysa sa Estados Unidos. Kung Russia lang ang titingnan, malinaw na isa pa rin itong major military power. Pero ang tanong ay hindi Russia laban sa isang bansa. Ang tanong ay Russia laban sa buong Europe. At dito nagbabago ang larawan. Ang Europe ay hindi iisang estado, pero kapag pinagsama-sama ang militar ng mga bansang Europeo tulad ng Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Poland at iba pa, lalabas na ang kabuuang aktibong puwersa nila ay halos 2 milyong sundalo. Sa simpleng bilang pa lang ng tao, mas marami na agad ang Europe kaysa Russia. Sa himpapawid, mas lalo pang lumalawak ang agwat. Habang ang Russia ay may humigit kumulang 4,800 eroplano, ang pinagsamang air fleets ng Europe at mga kaalyado nito ay lumalagpas sa 20,000 military aircraft. Kasama rito ang fighters, transport aircraft, drones at helicopters. Hindi lang ito usapin ng dami, kundi ng kakayahang mag-rotate ng units, mag-repair ng nasirang eroplano at mabilis na mapalitan ang mga nawawala at nasisirang kagamitan. Sa dagat, ganoon din ang trend. Mas marami ang barko at submarino ng Europe kumpara sa Russia, lalo na sa Atlantic, Mediterranean at North Sea. Mas malawak din ang access ng Europe sa global ports, shipyards at supply routes. Ang Russia, sa kabilang banda, ay mas limitado ang naval access dahil sa heograpiya at geopolitical constraints. Ngunit ang mas mahalagang punto ay hindi lang numero. Ito ay koordinasyon. Karamihan sa mga bansang Europeo ay bahagi ng NATO, isang alyansang dekada ng nagsasanay para sa joint operations. Ibig sabihin, sanay na silang magbahagi ng intelligence, gumamit ng iisang command structure at magsagawa ng coordinated air, land at naval operations. Sa ganitong setup, ang lakas ay hindi lang nadadagdag, nagmumultiply. Samantala, ang Russia ay halos mag-isang kumikilos. May mga political partners ito, pero sa aktwal na larangan ng digmaan, limitado ang direktang military support na nakukuha nito. Ang bigat ng operasyon ay halos buo nitong pasan. Ngayon, maaaring itanong, kung ganito kalaki ang agwat, bakit tila may takot pa rin ang Europe? Dito pumapasok ang konsepto ng deterrence. Ang tunay na lakas ng Russia laban sa Europe ay hindi nakasalalay sa tangke o sundalo, kundi sa nuclear weapons. Ang nuclear arsenal ng Russia ang nagsisilbing huling baraha nito. Kahit mas malaki ang combined conventional power ng Europe, walang gustong umabot sa puntong iyon dahil ang resulta ay hindi panalo ng kahit sino, kundi pandaigdigang sakuna. Ito ang dahilan kung bakit ang pahayag ni Putin na handa ang Russia ay hindi dapat intindihin bilang paghahanda sa paglusob sa buong Europe. Mas tama itong basahin bilang mensahe ng deterrence. Handa kaming ipaalala kung gaano kataas ang magiging presyo ng escalation. May isa pang mahalagang aspeto, ang ekonomiya. Ang digmaan sa Ukraine
ay nagbunsod sa Russia na pumasok sa isang war economy mode. Malaki ang bahagi ng national budget nito na napupunta sa depensa. Bagamat nakakatulong ito sa tuloy-tuloy na produksyon ng armas, ito ay merong hangganan. Samantala, ang Europe ay may mas malaki at mas diversified na ekonomiya. Mas may kakayahan itong mag-sustain ng mahabang produksyon ng kagamitan kung kinakailangan. Dagdag pa rito, ang Europe ay hindi nag-iisa sa global supply chains. Ang access nito sa advanced technology, semiconductors, precision manufacturing, at financial systems ay mas malawak kumpara sa Russia na naapektuhan ng sanctions. Ngayon, pag-usapan natin ang isang madalas itanong, paano kung umatras ang Estados Unidos? Ito ang senaryong madalas binabanggit ng mga analyst. Kung sakaling humina o umatras ang suporta ng US, mas lalantad ang mga kahinaan ng Europe, lalo na sa strategic airlift, missile defense, at intelligence assets. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, ang combined conventional power ng Europe ay nananatiling mas malaki kaysa sa Russia, lalo na kung defensive ang usapan. Ang mas realistic na tanong ay hindi kung kayang talunin ng Russia ang buong Europe, kundi kung may dahilan ba para subukan nito. Sa kasalukuyang setup, ang sagot ay malinaw. Ang direktang digmaan laban sa Europe ay magreresulta sa napakalaking casualties, matinding economic collapse, at mataas na risk ng nuclear escalation. Walang strategic upside na sapat para tumbasan ang ganitong presyo. Kaya kung babalikan natin ang pangunahing tanong, kaya ba ng Russia ang buong Europe sa conventional military terms? Lalo na habang abala pa ito sa Ukraine, maaring hindi. Mas marami ang sundalo, eroplano, barko, at mas maayos ang koordinasyon ng Europe sa strategic deterrence. Lalo na sa nuclear level, may kakayahan ang Russia na pigilan ang Europe na sumubok at doon umiikot ang kasalukuyang tensyon sa Europa. Hindi ito patungkol sa nalalapit na digmaan, kundi sa balanse na ayaw sirain ng kahit sino. Isang tensyon kung saan lahat ay armado, lahat ay handa, pero lahat ay umaasang hindi kailanman kailangang patunayan kung sino talaga ang mas malakas.